Hi guys, welcome back again to my channel. So last update ko guys sa vlog ko is yung tinubos ko yung license, 'di ba? So ito naman guys, kailangan kong magpa-renew ng aking motor kasi sobrang expired na talaga at I think more than 3 months na. So expected ko na guys na may penalty siya. So what I did is pumunta ako sa LTO General Trias since malapit ako doon. Kaya lang pagdating ko doon is ang haba ng pila tapos meron silang cut-off time. So dumating kasi ako doon guys mga past na 9 o'clock. So ang pala nila cut-off hanggang 8. So no choice ako guys kasi kailangan ko na talaga siyang agarang mapa-renew kasi nga sobrang laki ng penalty noon just in case mahuli ako. So nasa around 12,000. So wala akong choice kundi within that day talaga magawa ko siya kasi kailangan ko na rin talagang bumiyahe dahil more than 3 months na rin akong hindi nakabiyahe. Sobrang walang-wala na rin talaga ako. So, no choice. So, hinanap ko yung mas malapit na kasunod na mas malapit. So, nagbaka sakali ako sa sa LTO Kawit. So, ayan. So, actually guys, doon naman talaga ako dati nagpaparehistro ng motor. Kaya lang, yung friend ko kasi nagsabi na dito nga daw sa Gentry malapit. So, yun nga lang, ang nangyari nga kasi late akong dumating so wala talaga akong choice. So kailangan ko na namang baybayin yung from General Trias LTO hanggang LTO Kawit naman. So ayan yung dinadaanan ko guys. Sobrang haba nun. So dasal-dasal ako talaga sa daan na sabi ko sana walang cut-off kasi hindi ko na rin ma-recall kung meron ba silang cut-off sa LTO Kawit. So ang inano ko lang, ang goal ko lang today and that day na maayos ko siya kasi nga at saka natatakot talaga ako guys kasi nga 'di ba, 'pag nahuli ka talaga tumataginting na 12,000 'yon. Tapos walang hindi ako worried sa lisensya ko kasi nga kakakuha ko lang kakatubos ko lang. So mas malaki actually guys ang penalty 'pag walang rehistro yung motor mo compare sa nagda-drive ka ng motor na walang lisensya kasi ang alam ko nasa 3,000 lang. Pero 'pag walang lisensya yung motor mo, paso, nasa 12,000 yun. Grabe 'di ba ang lupit. So, actually yun guys tumatakbo ko niyan parang nandun yung pangamba na baka mamaya matsambahan. Although meron naman akong reason na pupunta ako sa LTO pero still 'di ba, alam ko namang hindi 'to tama pero inabot din kasi ng alam mo yon na nasagad sa mga gastusin, ganito, ganyan. Tapos nagkaroon pa ng insidente, yung naaksidente ako so walang choice, talaga said-said. So ayan, ayan yung mga consequences talaga guys na 'pag hindi ka sumunod sa dapat na lalo na pagdating sa sa rehistro ng motor kasi sobrang nakakatakot at saka nakakaba guys na nagda-drive ka ng walang rehistro, yung walang papel yung dina-drive mo. Actually, hindi lang sa motor, pati sa kotse. Yung expired yung mo tapos natsambahan ka. Ay naku, grabe talaga. Abot-abot ang kaba mo nun. Pero thankfully, siya, ayun nga, talagang minamadali ko siya. Talagang inisip ko na kailangang magawa ko. Although, maliit lang, maiksi lang naman yung process kasi nga naranasan ko na rin before. So, yung ganyan guys, natakbo ko talaga sobrang nagmamadali talaga ako tapos kailangan alerto kasi baka mamaya may pulis. Ayun, parang parang 'pag nangyari kasing gano'n guys, parang nagpa-panic ako lalo. So ayan 'di ba, parang sabay dasal na sana maging okey ang lahat, sana walang walang checkpoint. Pero as far as I know kasi diyan sa highway na 'yan wala naman masyado, pero 'di ba hindi natin din masabi na 24 hours talaga yan is safe 'yun. So, nandoon iba pa rin guys yung feeling na alam mo may something, may kulang or may mali kang ginawa tapos alam mo yung tuloy-tuloy pa rin ginagawa mo tapos nandoon pa rin yung pangamba na anytime talaga puwedeng mangyari. So, lesson learned na talaga 'to sa akin guys na na sana next time hindi ko na siya paabutin ng sobrang expired kasi nga 12,000 talaga yon yung abutin mong nun babayaran. Tapos ayun naman, so kagandahan naman guys kasi nung papunta ako dun wala masyadong traffic, okey lang din. So ayun na nga lang sobrang kaba din yung takbo ko tapos ayun nga binilisan ko na lang tsaka siyempre pinakaimportante yung alerto ka sa paligid mo kasi baka mamaya bigla kang mabulaga.
So, ayan guys, ipakita ko sa inyo na ano, sobrang ganda ng highway na 'yan tapos ano, makikita mo walang masyadong traffic tapos pansin mo din talagang ang bibilis ng mga sasakyan, grabe. Parang ano, parang patintero 'tong highway na 'to, eh. So, ayan gano'n lang yung ano sa ano, ito kasing part na 'to hindi siya masyadong ma-traffic although sabihin mong may ano, may intersection or what, hindi siya gano'n kaano, hindi kasi yung parang hindi talaga siya ano ng traffic. So, ang may mga area na ma-traffic, eh, yung ano, yung ito yung guys, yung paakyat ng ano, yung pababa na pa-LTO na 'yan siya. So, yung kahabaan na 'yan guys, binaybay ko 'yan. Talagang ano, talagang yung alam mo yung everytime na na ano, na parang lagi kang nagdarasal na ano, yung dasal guys at saka yung yung ano bang tawag nun, yung kailangan mo talaga na na ano, lakas ng loob na nagda-drive ka na na ano, napasa yung ano, papel. So, yung lakas ng loob guys, grabe kailangan baon-baon mo talaga yun kasi nga 'pag wala ka nun, naku po panghinaan ka talaga. So, ayan yun, malapit-lapit na ako diyan sa area na 'yan, sa LTO Kawit. Kasi iniisip ko din kung mag-LTO ano, Imus ako, nandoon yung mga chances na maraming enforcer do'n. So, what if may ano, alam mo yung matsambahan? So, kaya na naano ko na lang since yung LTO Kawit naman is mas malapit dun sa LTO General Trias. So, better talagang pinili ko yung Kawit at saka yun nga, walang masyadong enforcer diyan. So, ayun naman, ayun yung ano, ayun yung kahabaan ng ano na 'yan, yung pa-LTO na 'yan. Tapos bago ka makarating guys, ano, yun, diyan sa bandang area na 'yan maraming mga ano, yung magpa-stencil ka dun sa insurance kasi kailangan yun, eh. So, isa sa mga requirements din talaga guys na ano, bago ka magpa-renew is yung ano, yung insurance ng motor na nasa ang if I remember yung binayad ko nasa ano, sobra 1,000. Tapos ano, tapos yun lang naman yung smoke testing, tapos yung stencil ng ano, ng motor mo. Tapos ayun, pagkatapos nun, tapos pero meron silang offer guys na ano, kung sila ang maglalakad, it takes 2 2 to 3 days yata bago makuha yung papel mo ay yung ano, restro mismo. So, in-insist ko sa kanila na hindi na, ako nang maglalakad tutal hindi naman big deal yun, eh, hindi naman sobrang hassle nun po. Mas maigi ngayon guys na ano, eh, ikaw yung maglalakad kasi para alam mo yung proseso. Kasi dagdag ano din yun, dagdag bayad din yun 'pag ipalakad mo sa kanila. So, better talaga na ikaw na yung maglalakad. So, ayan sa wakas natapos din. Thank you for watching, bye.